Ito ang 7 halaman na maswerte na dapat mong ilagay sa inyong mga kusina at saka pang indoor plant din sila na magandang ilagay sa loob ng bahay. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Welcome back again to my YouTube channel and my Facebook page. So sa video na ito ay magugustuhan ninyo dahil isi-share ko sa inyo ang mga indoor plant na pwedeng ipasok sa ating mga kusina, sa loob ng ating bahay, lalo na itong pampaswerte nating mga halaman. So, isi-share ko sa inyo isa-isa kung ano ang magagandang halaman para may mga idea din kayo kung anong halaman na pwedeng ilagay sa loob ng ating mga kusina dahil swerte ito ngayong 2025. And kung nasanay kayo sa ating background nung nakaraan nating mga past vlog about long form video dahil iba yung background, nasa garden tayo. Pero today, as you can see, nasa loob tayo ng bahay at bago lang itong ka-renovate natin na kitchen. So, ngayon ay naglagay ako ng mga kaunting plants dito sa ating kitchen dahil ito ay pinapaniwalaan na swerte. Kaya naman, isi-share ko din sa inyo dahil totoo naman talaga. At hindi lamang po siya swerte sa ating tahanan dahil itong mga indoor plant na ito, kapag ilalagay ninyo sa inyong mga kitchen, naghihigop din sila ng toxins. Pinapatay nila yung mga toxins sa hangin, katulad ng mga formaldehyde at mga benzene na mga toxins sa ating loob ng bahay. Lalo na nandito tayo sa kitchen, yung usok, pinupuksan nila do. Kaya naman maganda din na meron tayong mga houseplant sa loob ng ating bahay. So ang pang-7 ay ito yung tinatawag na ZZ plant, mga ka-jungle. So ang ating mga ZZ plant ay magandang ilagay sa ating kitchen. So first of all, yung mga ZZ plant, mga ka-jungle, ay isang indoor talaga. Dahil nga, yung ganitong halaman, kahit grow light lang, mga ganitong sitwasyon, tumutubo sila kahit walang sunlight. And then, ang kinaganda dito, hindi siya sensitive na mga halaman. Welcome plant ito sa kung tatawagin dito sa atin. Isa po ito na nagwe-welcome ng prosperity, abundance according to Feng Shui. So kapag meron kayo dito sa ating mga kitchen, maganda din po ito. Yun lamang po, mag-ingat lamang po sa halaman na ito, lalo na kapag meron kayong mga bata sa loob ng bahay. Wag niyo pong papahawakin dito sa halaman na ito. Pero kung wala naman kayong mga bata or mga pets doon sa inyong bahay, pwede ito sa loob ng inyong bahay. Pang-anim naman na halaman na swerte na pwedeng ipasok sa ating kitchen o sa loob ng ating bahay ay ang ating mga philodendron plant. So, ang mga philodendron plant ay napakagandang display at swerte sila maging anong kahit klaseng philodendron. So, itong philodendron na hawak ko, ito yung tinatawag na Birkins philodendron. So, pinili ko siya na ipasok sa ating bahay dahil nga ang mga ganitong halaman ng mga philodendron, mga ka-jungle, ay hindi po sensitive when it comes to sunlight requirements. Dahil nga, kahit walang sunlight masyado, tumutubo naman sila kahit grow light lang ang ating ibibigay sa kanila. So pagdating naman sa pag-aalaga dito sa ating mga philodendron plants, so it's very easy to take care, mga ka-jungle, lalo na kung nasa indoor. Kasi nga, syempre makikita nyo, hindi naman siya palaging dinidiligan kasi hindi naman siya naiinitan palagi. So, i-check nyo lang yung soil. Very important na i-check yung soil. Kapag dry na, dun na kayo magdidilig. So, when it comes naman sa fertilizer, you can use 14-14 or natural fertilizer like MSG. Tsaka minsan, sa sunlight requirements, kailangan niya ilagay sa labas ng bahay. Papaulanin ninyo, papaarawan ninyo, minsan-minsan kahit once a week lamang po. So, pang-5 naman na halaman na dapat nyong ilagay sa inyong mga kitchen o sa mga kusina ay swerte ito, yung ating tinatawag na lucky bamboo. Kaya naman talaga siya tinawag na lucky bamboo dahil swerte ito according to Feng Shui. So, ating mga lucky bamboo, lalo na yung mga variegated o yung mga golden Dracaena, kasi Dracaena sa scientific name niya. So, lucky bamboo na mga variegated ay swerte sila. So, ito, bago lang ito natanim ko dito dahil wala pa siyang ugat. So, pwede nyo ilagay sa tubig ito. Tapos, araw-araw, pinapalitan yung tubig. Hindi pamugaran ng mga lamok. According to Feng Shui, mga ka-jungle, itong ating mga lucky bamboo, kapag nakatanim daw sa tubig, is kompleto daw sila ng element. The water elements and the wood elements, which is nagpapaganda po sa ating bahay. Kaya naman dapat meron kayo nito ng ating mga lucky bamboo. Siyempre, araw-araw nyo papalitan yung tubig and then araw-araw nyo din itong i-wash yung kanyang mga dahon dahil prone ito ng alikabok dahil medyo makapal po yung mga dahon ng ating mga
Lucky Bamboo. Ang sunod naman mga ka-jungle na halaman na isi-share ko sa inyo na dapat meron kayo sa loob ng kusina ninyo. Siyempre, hindi mawawala ang oregano. So, meron tayong mga ornamental plant. Kailangan na din natin ng oregano sa ating kusina para mapabango ang ating loob ng kusina. At isa din sa nagpapaganda ng kusina yung mga oregano dahil nga syempre yung kusina doon minsan tumitito yung mga lamok. So para mawala yung mga lamok sa loob ng ating bahay, kailangan natin maglagay ng mga oregano plant. So ito, nakatanim lang siya sa tubig. And as you can see, meron pong mga ugat na ang ating mga oregano mga ka-jungle. Kasi dahil medyo matagal na din ito natanim natin. Dito, tinatanong ninyo, pwede bang itanim yung mga oregano sa tubig? Yes po mga ka-jungle. Maganda nga po kung nakalagay siya sa tubig para hindi siya lumaki na masyado. So, nagpapabango po siya sa loob ng kusina at swerte din po ito, lalo na kung nakapasok sa loob ng bahay. So, ang pangatlo naman na halaman na dapat nasa loob ng bahay, syempre ang ating mga cactus. So, pinapaniwalaan nila na yung cactus daw ay malas daw pag nasa loob ng ating bahay dahil may mga tinik daw sila. So, hindi naman sa ganon dahil meron naman tayong mga ibang plants. So, dapat kasi timbang, hindi lang cactus ang nandoon sa loob ng bahay. At saka, nakalagay naman, yung kitchen naman namin is parang nasa, hindi siya nasa harap ng bahay, nasa likod ng bahay namin. So, pwedeng-pwede talaga ang cactus. Kaya naman, sinasabi nila na malas daw. Wala naman talagang malas sa plants. Depende na lang po sa inyo kung sa paniniwala nyo. But, yung cactus talaga is swerte. And then, maganda din po siya dahil nagtataboy siya ng malas dahil meron siya mga tinik. So, ang pag-aalaga dito ng ating mga cactus, simpleng-simple lang. Hindi mo siya pwedeng diligan. Once a month lamang po siya sa pagdidilig dito sa ating mga cactus. Lalo na kung nasa loob ng bahay dahil hindi siya naiinitan. And then, yung soil niya dapat is mas marami yung pumice. So, ang pang top 2 o pangalawa naman na dapat mong ilagay sa loob ng ating kitchen na maganda, itong ating mga golden pothos na mga trailing plants, of course, dahil kung meron kayong mga shelves sa inyong kitchen, of course, maganda ito itignan, di ba? So, nakalagay siya doon sa isang kitchen namin. So, nilagay ko lang ngayon dahil papakita ko. So, itong ating mga golden pothos, tinatawag siya na money plant. Money plant dahil yung kanyang mga dahon, hugis barya. So, ibig sabihin na naghahakot din po siya ng pera at saka kayamanan. Itong ating mga golden pothos. Yan yung kanyang symbols. So, itong ating mga golden pothos, madali lang naman alagaan. Sila yung pinakamadaling alagaan. Sa lahat ng mga plants na nandito, sila ang madaling alagaan at hindi madaling mamatay yung ating mga golden pothos. Kahit nga sa pag-propagate dito, kahit water propagation, tumutubo agad sila. Kahit dahon lang ang itanim nyo na may kaunting tangkay, tutubo sila. So, ang pag-aalaga dito, same din po ng pag-aalaga ng ating mga plants na nandito. If dry na, doon na kayo magdidilig. At kung nasa loob ng inyong mga kitchen, pwede nyo itong pwede nyo itong paliguan ng tubig. Tapos, ito, diligan nyo lang. So, ipapaarawan nyo din ito like once a week, yung ating mga golden pothos. Mga ka-jungle, ito na ang ating pang top 1 na dapat meron kayo sa loob ng ating bahay. So, na-share ko na ito sa inyo dati. Ito yung pinakamaganda at millionaire plant na tinatawag, kung tawagin, no? Ito dapat ang meron kayo, itong millionaire dollar snake plant. So, kailangan na meron kayo dito sa inyong mga kitchen o sa inyong loob ng bahay dahil naghahatag din ito ng pera. Dahil millionaire snake plant, makapal yung dahon niya at kakaiba po siya. Ayan. So, nilagyan ko po siya ng pampaswerte. Ito po yung ginawa natin, which is the dollar sign. Kasi millionaire dollars siya. Pero ipapakita ko muna sa inyo. Ito pong ganitong halaman is variety po siya ng snake plant, which is the well-feigned snake plant. O makapal po yung kanyang dahon, kaya tinawag siya na well-feigned. So, ang kinaganda dito is, kahit hindi siya diligan, like once a month or twice a month lang, kayang-kaya niya mag-tolerate ng mga ganong instances. So, yan po mga ka-jungle, ang 7 halaman na dapat nasa loob ng ating kusina. Yung mga pampaswerte ngayong 2025. And ito lamang po ay guide. So, depende lamang po kung maniniwala kayo
kung maniniwala kayo sa mga plants na ito. Pero for me, maganda naman talaga sila, pang aesthetic sila sa ating loob ng bahay. Kaya naman dapat meron kayo. Depende sa inyo kung maniniwala kayo. Pero para sa akin, ako po ay naniniwala na ang halaman ay swerte. Yun po mga ka-jungle ang video for today. I hope may natutunan kayo. At kung meron man, i-share mo ang video na ito para din malaman ng iba. At meron din silang idea kung ano ang mga plants na pwedeng ipasok sa ating loob ng bahay. So yun mga ka-jungle, I hope may natutunan kayo in today's video. At kung meron man, don't forget to subscribe to my YouTube channel and my Facebook page. And also, you can follow my TikTok account. Nagpo-post din po ako ng mga affiliate doon. Pwede kayong mag-order doon ng mga plants. So thank you for watching and I will see you next episode because more plant, less stress.